Magandang araw sa ating mga kapatid, kapuso, kapamilya at kapanalig ngayon. Ngayon ay buwan ng Pebrero at pangalawang buwan na ng taong kasalukuyan. At alam naman natin kapag February ay araw ng pag-ibig o pagmamahal, araw ng mga puso o araw ng mga nagmamahal at minamahal. Siyempre, bilang isa sa mga ating usapang lalaki, na ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pag-ibig. Pero kakaiba po ito. Pag-uusapan natin yung breakup, how to cope up with breakup. No? Alam ko po, lahat po tayo. Alam ko po, minsan na po umibig. Alam ko po na lahat po tayo ay minsan na po nagbigay, nagsakripisyo. Kaya nga po, itong ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa pag-ibig. Pero hindi lahat ng pag-ibig, ng relasyon na ating pinasok ay nagtagumpay. Kaya halina, samahan mo po ninyo ko sa, sa ating journey na talakayin ang mga bagay kung paano tayo mag-handle o makapag-cope up sa ating break-up. No? Bago po lahat tayo mumulay manalangin. Kaya nga po, how to cope up with breakup. Kaya ako nga, hindi po, ako nga si John Discarandam, isang pong psychologist. At samahan niyo po ulit ako sa ating panalangin, sa ating panalangin, sa ating pagtatasin San Jose. Let us pray. In the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. O glorious Saint Joseph, spouse of the Immaculate Virgin, obtain for me a pure, humble, and charitable mind, and perfect resignation to the divine will. Be my guide, Father, and model through life, that I may to die as we did in the arms of Jesus and Mary. Amen. Saint Joseph, pray for us. God of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Kung titingnan natin ang ating paksa ngayon, how to cope with breakup, kaya ko na nabanggit ko, lahat po tayo ay nakaranas na nagmahal. Subalit, hindi lahat ng ating pagmamahal o ating relasyon ay nauwi sa maganda. Meron sa atin iniwan, meron sa atin ang iwan. Meron sa atin ang nagmahal lamang, meron naman sa atin ang minahal lamang. Tulad ng ating Panginoong Jesucristo, nagmahal siya, pero iniwan din siya. Nagmahal. Siguro kung titingnan natin yung istorya ng crucifixion, isa sa mga reflection ko nun, nasa kaya yung mga taong pinagaling niya? Nasa kaya yung mga taong sinamahan niya, dinamayan niya? Nasaan kaya yung mga taong sinabi niyang yung kanyang mga natatanging alagad, mga kanyang mga minamahal? Masakit para sa kanya noon siguro ang mag-isa. Siguro broken-hearted din si Jesus Christ. Kasi meron siyang tinuring na 12 best friends. Marami siyang tinuring siguro mga friends. Siguro noong panahon yun, si Jesus Christ, wala lang ibang ginawa wala ibang hangarin, kundi makalapit siya sa mga tao.
nakaramdam siguro siya ng breakup. Kaya marahil hindi natin masisisi kung bakit hanggang ngayon, hindi natin, bakit hanggang ngayon, patuloy pa rin natin siyang iniiwanan, pinasaktan. Aminado ako, minsan guilty po. Guilty po ako dyan. Minahal ako ng Panginoon Diyos, pero ako, patuloy ko siyang iniiwanan. Ganyan din po sa relasyon. Ano mang relasyong ito? Kaibigan, kamag-anak, o kasintahan. Wala naman po talaga tayong ibang hinahangad, kundi mag magkaroon ng sabihin nating maayos na relasyon. Subalit dumarating po talaga sa punto na tayo ay nasasaktan dahil sinaktan. Pero sabi nga ng ating Panginoong Hesukristo in John 15:13, there is no greater love than to lay down your life for our friends. Or there is no, again, there is no greater love than to lay down one's life for one's friend. Ito yung, ito yung, ito yung pinangahawakan ko, lagi ko sinasabi sa sarili ko, na kapag nagmahal, may kaakibat na sakripisyo, may kaakibat na pag-aalay ng buhay, may kaakibat ng sakit, buot, pero sa gitna ng sakit at buot na iyon naranasan sa taong minamahal mo, siguro kailangan dyan radical love, benevolent love. Patuloy mo pa rin siyang mamahalin sapagkat handa tao mag-alay ng iyong buhay alang-alang sa iyong kaibigan. Tulad ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Yun ang perfect example na na-break up, na talagang broke, iniwan, nasir, pero patuloy pa rin siyang nagmahal. Okay? Iniwan siya. Yung ang isa, tinuring niyang pinakamalapit na apostoles. Isa sa mga pinakamalapit sa kanya, tinanong, do you love me? Ng 3 beses. Siya pa yung nagsabing, hindi ko siya kilala. Yun ang pinakamasakit na naranasan ko ang Kristo marahil sa buhay niya na maaaring naranasan natin. Na inaasahan natin kung sino pa yung pinaka malapit sa atin na sasabihin, hanggang sa dulo, hanggang kamatayan, ikaw pa rin ang aking mamahalin. Pero siya pala rin ang hindi makakasama mo sa hirap. Hindi tulad ng isang apostol na kanyang lubos na minamahal, si Juan. Tumayo sa paan ng krus kasama kanyang ina at nanindigan kung gano'ng pinakita ni Kristo ang pag-ibig niya sa kanya. Ganun din ang pinakita niyang pag-ibig hanggang sa huling sandali ng buhay ni Jesus. Pero hindi nagtapos doon. Nagtagumpay pa rin si Kristo lawas sa kamatayan. Kaya nga tayo, meron din tayong mararanasang sakit, break up, at pero sa gitna niyon, maaaring masasabi natin, tama na. Maaaring sabihin na natin, stop remembering the good times with your ex, talk to your ex, and seek revenge on your ex. Maaaring masasabi natin, try to stay single for a while, to give yourself time and space to process what happened. Diba? Or pwede na natin sabihin, why not to be single na lang for a while? Diba?
Ito yung mga bagay na mararamdaman na masasabi ng mga tao sa atin o maaaring masasabi natin sa ating sarili o sa ibang tao. So, how do you successfully get over a breakup? So, when you say there are things that we have to remember, there are some points that we have to um, remember for us to successfully get over. Just a disclaimer, this is not designed to all. There's no one size fits all. So ito po yung aking mga tips na pwede nating gawin, sabihin, pero hindi lahat baka makarelate or magamit, no? So again, ang inyong abang lingkod ay mahilig mag-spell up. Spell out. So break up. B-R-E-K-A-K-U-P. Okay? So, ano po yung ating mga keywords? Letter B. Be kind to yourself. If no one believes in you, if no one wants to stay with you, or if no one want to commit themselves to your relationships, the first rule na aking sinasabi is be kind to ourselves. Be kind to yourselves. Be kind because kindness should be embraced, no? Kasi sa kabutihan ng ating sarili, o pag naging mabuti sa ating sarili, maaaring maging mabuti rin tayo sa ating kapwa. Yung ilan sa atin ay mabuti sa ating kapwa, pero never naging mabuti sa ating sarili. Kaya nga medyo na yung pain patuloy pa rin na nararamdaman. Next, refrain from toxic friends. Kung ayaw nila mag-send ng time for you, if you are looking and asking for your time, for them, sasabihin mo, okay, kaya tayo magka-catch up, kaya tayo kakain, kaya tayo magkikita, and then, minsan ka lang magtanong, pero inulit mo lang, siguro hindi sila yung tao na magbibigay ng oras sa iyo. Lalo na yung mga tipong, sige, chat-chat na lang, text-text na lang. Ako mismo nakaranas nun. Dami-dami kong kaibigan sa Facebook na mga totoong kaibigan ko, pero minsan, pag ako ay nagaya, no pressure daw, pag tingnan ko lang schedule, pero natatanong ako, kailan kaya pwede, maisingit ako, hindi ko sure. Pag ganyan, sige lang, never mind. Hindi ko na problema yung problema nila yon. Maaaring ang toxic din ako sa kanila, pero ano sabihin na lang din sa akin, tulad ng, para at least alam ko kung saan ako lulugar. Kung may oras ba sila o wala. Kung meron, kailan at salamat. Kung wala, goodbye and thank you. Okay? Next. Exercise empathy. Kung meron kang kaibigan na kaka-break up lang at ikaw naman din ay nakaranas, huwag mong husgahan na move on lang din. Huwag mo sanang sabihin, ako nga eh. Huwag mo sanang bigyan ng toxic positivity. Intindihin mo na nakakaranas din sila ng pain. At higit sa lahat, mga kapatid, exercise empathy. Kung ikaw naman ang nakaranas ng breakup, intindihin mo rin, marahil may rason. Sabi ko nga, the best is yet to come lagi. Hindi ko, hindi ko masasabi, pero para sa akin, hindi, minsan lang, hindi to permanente, temporary lang.
lubos mong unawain din ang iyong sarili. Marahil may kapakukulang ka rin. Marahil merong kang kahinaan. Pero sa gitna ng iyong pagkukulang o kahinaan, intindihin mo rin siguro yung sarili mo na kailangan din natin ito iproseso o ayusin. Para sa susunod na relasyon, we are ready. Letter A, acceptance. Tanggapin ang pagkakataong hindi na uuwi. Hindi laging fairy tales ang story. Tanggapin na minsan ka nga nasaktan at taway ang karanasang ito magsisilbing aral sa atin. Kaya tanggapin ano man ang meron ngayon. Sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo, nung siya'y nakaroon ng sobrang sakit na nararanasan niya sa agony in the Garden of Gethsemane. Sinabihan pa nga niya na kaibigan niya, pwede ba magsigising kayo? Samahan man lang ninyo kahit isang oras sa panalangin. Ibig sabihin, nangangailangan si Kristo ng presence natin. Pero hinayaan na lang din niya yung iba, wala talaga nagstay. Kaya natulog lang yung iba. Pero sa gitna ng kanyang panalangin, sinabi niya talaga, parang suko na rin ng Panginoon Diyos. Ama, mangyari nawa ang iyong kalooban. Tinanggap niya ng buo. Tinanggap niya na wala ng tao, wala sa kanila. Sa kanya mga minamahal na kaibigan. Ang handa rin samahan siya. Tinanggap na rin niya yung sakit para sa pag-ibig niya sa sangkatauhan. Okay, break up, tandaan mo, isang tao lang ang nang-iwan sa iyo. Always keep in touch with your loved ones. Hindi ka nag-iisa sa mundo, you're not alone. Minsan mapapasabi ka lang, it's okay not to be okay. Just keep in touch. There are a lot of people who are waiting for you. Naghihintay sila sa iyong muling pagbabalik. Kaya hindi ka ang nawalan. Bagkus, nadagdagan pa ang mga taong mamahalin mo at minamahal ka ng buong buo. Better you update yourself. Ibig sabihin po, just validate yourself. Validate your feelings. Are you still okay? If yeah, if not, seek professional help. If yes, just take a pause. Just take a pause. Take a break. Para yung healing process tuloy-tuloy. And last but not the least, find your purpose. What am I here for? Bakit nga ba ako naririto? Bakit nangyari yon? Bakit kailangan mangyari yon? Dahil may mission pa tayo. Maaaring bakit ako iniiwan ng mga kaibigan ko? Bakit hirap ko silang yayain para magkaroon ng kaunting oras sa akin? Bakit kaya? Marahil hindi ako mahalaga sa kanila, pero siguro ang purpose ko sa buhay, iwanan ang mga taong nang iwan din sa akin at hanapin yung mga taong nangangailangan sa akin. Para sa gano'n, yung mga taong iniwan at akong iniwan din, magkaroon pa rin ng pag-asang pag-umibig ng tapat sa lahat ng oras. Kaya nga po, sa ating pag-uusap ngayon, meron lang ako isang mensaheng nais ibahagi sa inyo. Sabi nga po ng isang hindi kilalang
author. Never allow someone to be your priority while allowing yourself to be their option. Ulitin ko po. Never allow someone to be your priority while allowing yourself to be their option. Unahin natin ang ating sarili. Unahin natin na tayo rin naman muna. Tayo muna. Kung tayo nasaktan at iniwan, huwag po nating isipin na wala ng pag-asa para bumawi muli sa breakup. Sapagkat may pag-asa pa rin. Huwag mong hayaan. Isa ka lang sa kanya mga pinagpipilian. Muli, ako si Sean Paris Canandang para sa ating usapang lalaki. Pag meron po kayong topic na gustong ibahagi na ating italakay, sabihan, i-comment lang po ninyo dito na sa ganon makagawa ko ng talk for that sa mga susunod natin mga formation series. At sa mga may ilang katanungan po kayo, pwede rin nyo pong i-post po dito at sisikapin ko sagutin. Or kung meron po kayong, nais nyo po kung kausapin personal, i-message nyo na lang po ninyo ako, no? Para sa kung ano man po. No? Salamat po sa tiwala at salamat din po sa pagmamahal at sa pagtanggap. Ako po ay lubos na nagpapasalamat. Biyaya po kayo sa akin. God bless us all.